Nicole and Diego. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sheila, early 20s, at nagtatrabaho sa isang BPO dito sa Taguig. Sana po ay merry ang Christmas ninyo kasi ako po hindi masyado. Hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo kung bakit. Baka din po sakaling kapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. Ganito po kasi. Sa lahat po ng okasyon, Pasko po ang pinakapaborito ko. Espesyal po ang Pasko ngayong taon kasi tapos na po ako sa pag-aaral at may trabaho na. Kaya naman sinigurado ko po na napaghandaan ko ng bongga ang Pasko sa pamamagitan ng pamimigay ng regalo sa pamilya, mga kaibigan at mga katrabaho. Matyaga po akong namili at nagpuyat sa pagbabalot ng regalo. Excited na po ako makita ang reaksyon sa mga mukha nila kapag inabot ko ang regalo. Kahapon po nag-check ako ng balance sa ATM ko at nalungkot ako dahil wala nang laman. Nasaid, naubos sa kabibili ko ng mga regalo. Wala man lang natira para sa akin kaya talaga namang nakakalungkot. Sa mga susunod na taon, hindi ko nahahayaang mangyari ulit ito. Sa simula pa lang ng taon, gagawa na ako ng listahan ng mga bibilhan ko ng regalo at isusulat ko ang kaya ko lang gastusin sa bawat isa para hindi ako mag-over budget. Pagkatapos, Enero pa lang sisimulan ko na mag-ipon para sa aking Christmas fund. Kapag merong sale, paunti-unti na akong bibili ng mga regalo para makatipid. Ngayon, alam ko na hindi naman kailangan maging mahal ang isang regalo para ipadama na naalala ko ang kapamilya at kaibigan ko ngayong Pasko. Tunay na ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng regalo. Ito din ay panahon ng pagsasama-sama. Mas matimbang pa din ang oras at presensya kesa anumang material na bagay. Ang simpleng salo-salo, pagdalaw o simpleng pakikipag-usap, malaking bagay na para sa mga mahal natin sa buhay. Ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi nasusukat sa halaga ng regalong binigay, kundi sa pagmamahal at malasakit na ipinaramdam mo sa iba sa buong taon. Muli, maligayang Pasko mula sa aking puso. Ang inyong tagapakinig, Sheila. Ang ganda naman ng litanya ni Sheila. Kaya nga I would say na hindi naman malungkot yung Pasko mo. Kasi sa totoo lang, malungkot lang kasi nasaid. Pero sino bang hindi? Kasalanan mo rin din yan. Tsaka kahit na, parang na-excite ka rin naman talagang mamigay. Siguro kaya ka nalungkot kasi yung para sa sarili mo hindi mo nabigay. But you can always give for yourself Well, tingin ko, lahat naman tayo dumaan dyan At lahat tayo nasasaid. Nung nagkatrabaho ka, di ba yung excited, bigyan mo lahat. Correct. Pero eventually, pag nag-mature ka... hindi na din lahat Parang pipiliin mo na din. Makikilala mo rin yung mga plastic. Totoo! At yung mga plastic, hindi mo na rin sila sasama sa listahan. Correct. Diba kaya parang feeling ko, every year, the list can change. Ang pwedeng hindi mag-change, of course, yung immediate family members. Kasi mga kasama mo yun sa buhay. But in a way, pwede pa rin mag-change kasi... What if mawala na yung isa dyan? 'Di ba? Mawala na yung dalawa dyan, 'di ba? So yung mga ganun. So kaya talagang ganun. And ako Jegs, gusto ko yung madami kang natutunan. 'Di ba? Maganda yung maaga pa lang natutunan mo. 'Di ba? Tapos marirealize mo na okay, hindi naman pala required magregalo sa lahat. Correct. 'Di ba? Kasi hindi naman lahat nagbibigay. And also you will realize na okay lang pala kahit wala matanggap. Basta ang masaya, nakapagbigay. May ganun Ako lagi ko iniisip talaga every year. Promise, sasabihin ko talaga, hay nako, hindi na ako mag-e-effort. Every year every year yan. But my grateful heart can Yan. Alam mo yon, hindi niya kaya. Yung parang kahit hindi pwede. Di ba? Ipipilit ko talaga. Nasa puso mo kasi talaga yan Like for example, ako dati, nag-e-effort din ako pero sa akin parang nai-stress ako kasi una-una sa aming mga lalaki parang 'di ba unlike sa babae na you're having fun while doing it Totoo. Gusto sabi ko yan kaya yung asawa ko yung anong pamimigay ko. Correct. Oo. Siya yung taga-isip. Taga-isip tanong. At saka
ano talaga yan eh, makukuha mo rin yung dynamics na yun about Christmas in time. Kasi sabi mo, bago ka pa lang, kakagraduate mo pala, excited Siyempre, ka pa, yung excited ka sahod pa. mo. Correct. At saka syempre, meron diyang factor din, Jegs, na tutuksuhin ka ng mga taong, 'di ba, sa paligid mo na syempre, first Christmas mo na may sweldo ka. Correct. Baka naman, 'di ba? Pero hindi ka dapat magpa-pressure. Pero yung mga learnings mo, magandang learnings yan eh. Ako naniniwala ako na kaya may mga mid-year sale, kaya may mga sale within the year, kahit alanganin yung minsan ang sale alanganin sa sweldo eh. Dalawa ang dahilan yan. Naniniwala ako na syempre pag sale, feeling ng mga tao emergency. So kahit wala silang pera, pipilitin nila yan. Magsaswipe yan ng credit card, mangungutang yan. Ganon. Pero secondly, it also gives you a chance na mag-ipon. Ano yan eh, kami sa bahay, Jegs, meron kaming parang generic na maleta ng mga pwedeng maging regalo. So kunyari, pag may nakita kami na kunyari sa isang store, let's say sale siya, tapos let's say puro tumbler, ganyan. Alam mo na yung ganyang klaseng regalo, timeless yan. Hindi kahit anong okasyon, pwede. Dahil naka-sale, at dahil meron namang extra, bibili namin yon. So sa panahon ng pangangailangan, biglang may birthday si buksan na mahiwagang maleta, yan. Tapos doon makakakuha. O kaya, hala, si tita ganito pala, hindi natin nabigyan ng regalo, lahat meron, siya na lang wala. O buksan ng magic maleta, di ba? And it helps, yung learnings nga ni Sheila, yan, it helps na mag-prepare ng mas maaga. Kung ikaw ay giver ng gifts, relate ako dyan. If you're a giver of gifts, you can prepare early. Yun. At maganda yun, yung pag-prepare ng tama yung yung like for example kay Nicole na talagang ginagawa niya ito, it's because ito yung gusto ng heart niya eh. Grateful heart eh. Oo. Wag mong tas kaya ko pa. Alam mo yun, parang I pray that it will not happen na hindi ko na kaya magbigay. Diba? So sana, Lord, kaya nga pinost ko Lord, bigyan niyo po ako ng pera para mapaghandaan ko na yung birthday mo. Para may pa-birthday party. Pero yun yung, kasi habang kaya ko pa. So, 'di ba? Kasi pwede kasing dumating yung panahon na hindi mo na kaya. Correct. Oo, darating. Ganon. Yung panahon na yan. At saka yung pinaka-importante, again, ginagawa mo siya because you have a grateful heart. Correct. Hindi dahil para ma-recognize ka ng ibang tao. Hindi. Kasi marami nang gumagawa niyan. Madami din ganyan, 'di ba? At mabigat yun correct, 'di ba? Mapansin, ganun. Hindi eh. Nag-grateful ka kasi nagbibigay ka ng regalo nang walang kapalit. Correct. Totoo. Ako most of the time walang pakapalit eh. Pero sa akin, hindi siya parang, ba yan, binigyan ko ng regalo. Tapos ako, walay man lang ako natanggap na regalo. Wala. Kasi, stress ka kasi. masistress ako kapag ka ganun ang mindset. Yes, oo. Pero ang mindset mo, kung magre-regalo ka just because you want it, just because you're grateful, masaya siya. Yes, Ngayon, kapag kami nagbigay, bonus na lang yun. Yes, oo, yung tama. feeling lang ng hindi ka nakalimot, yung feeling na even with the small gesture, napakita mong na-appreciate mo yung tao. Correct. That enough in itself. Yun pa lang, regalo na yun yung masarap na pakiramdam na ikaw ay nakakapag-share, yun, regalo na yun eh. Kasi priceless yung joy na naramdaman mo sa heart mo eh. Yes, diba? Siyempre, bonggang-bonggang extra na kapag kalimbawa, naregaluhan ka ng bongga. Kaya, alam mo, hindi ko naman dapat yung isa nating kaibigan, binigyan niya ako ng regalong sobrang mahal. As in, naumiyak ako kasi Hindi mo ina-expect? Hindi ko ina-expect. Parang feeling ko, parang wala nagre-regalo ng, bukod sa asawa ko na nung okay pa lahat. 'Di ba? Pero ibig sabihin, yung hindi niya ako immediate family, na-appreciate niya lang talaga ako, tapos ang mahal na regalo niya sa akin. Naiyak ako kasi sanay ako hindi nakakatanggap, pero masaya din naman makatanggap, pero kung hindi, okay lang din naman. So yung mga ganun, parang feeling ko, may mga ganyang bawi si Lord sa'yo na, let's say, wala, kunyari sa 30 na nilabas mo, dalawa lang yung nagbigay sa'yo. Again, yung feeling na nagbigay ka, happy yun eh. Yes, oo. Gift na yun. Yung dalawa na nagbigay sa'yo, maaaring may value, maaaring wala. 'Di ba? Pero may bawi si Lord in other ways na magpapahappy sa'yo. Correct. Nasasabihin niya, okay ha, you're a happy giver, then let me be a happy giver too. Oo. Yan, ganon. Kasi in-trust niya pa sa'yo kasi marunong ka eh. Marunong ka carry mo. Tama yung pamimigay mo eh. Sa true. Ay, so wag mo erase mo na, Sheila. Merry Christmas. Yun na yun. Merry Christmas. Correct. Erase mo na yung
medyo malungkot po kasi. Ayan. Hayaan mo na. Yung saed. Lahat tayo saed. Diba? Alam mo, sa Correct. totoo lang, parang feeling ko yun naman dahilan kung bakit pag Pasko, mas madaming bonus, mas maraming extra pera, kasi binilalabas mo din eh. Nilalabas mo din siya. At totoo yan, dadating ang isang araw dito throughout this holiday season na mapapagod ka talaga. Oo. Literal, yung katawan mo mapapagod. Oo. Yung bulsa mo, ano na talaga, Correct. kalbong-kalbo na talaga siya. Di ba lang manipis, kalbo ite. Ayan, Tsaka Diba? Sheila, parte ng paglaki mo yan. Kasi Part of bago, adulting. kaka-graduate mo lang Correct. Diyan ka Diba? natututo sa mga Tama. maling desisyon, sa mga Yan. yung tamang pagplano. Correct. Ayan. At ang ganda nga sa'yo, ang nangyari, di ba? Bago pa Ngayon lang. bago pa lang, kumbaga, nagpaplano ka na, ibig sabihin, maganda yung naging balik sa'yo. Totoo. Diba? Parang kahit na nasaid ka, Oo. kasi totoo, nasaid eh. Oo. Pwedeng ang isipin niya, ay next year ayoko na. Ayan, oo. And expect ko ganun eh, na parang next year, sisiguraduhin kong ayoko na. Diba? Pero hindi ano sinabi niya. Tuloy pa rin, Next pero year, pinlano mo. correct, Ayan. plan na siya. O di, mas maganda at mas mainam. Yun yung balik sa'yo talaga actually. Correct. Kasi yung mga lesson na yan, matagal namin bago natutunan. Totoo. Ikaw, buti ka pa, di ba? Kaka-graduate mo pa lang, you learned your lesson Yan, already, oo. di ba? And napaka-blessed din ng mga taong mabibless mo dahil Correct. you're a happy giver. Yes. Ipagpatuloy mo lang yan. Padayon lang. Oo. Go, go, go. Let it be a Merry Christmas for you, Yan. Sheila. Erase mo na yung nalulungkot ka kasi wala ka nabili para sa sarili mo. Bakit? Oo. Kasi meron yan. Hindi man Pasko, hindi naman kailangan Christmas para may bilin ka para sa sarili mo eh. Oo. Anytime that you feel like you want to reward yourself, any time of the year you can do so. Oo. Pero yung pinaka-gift na natanggap mo ngayon actually yung lesson Yes! sa nangyari sa buhay mo. Di ba ang ganda? Na, Ganda! it takes more years para sa dumating iba. para dumating ka sa ganyang Oo, eh. correct. Para sa iba, yung ilang years pa nila bago Oo. nila ma-learn that lesson. Pero tama ka mama, yung sinabi mo na yung sa iba, ay hindi na ako magbibigay ng regalo. Oo, actually, akala ko eh. Yun yung in-expect namin na parang next year talaga. Pero hindi, Hindi. next year, Enero pa lang kamo, Oo. di ba sabi niya? Yung mag-iimpok na siya. Di ba? Galing. Pupuntahan niya na yung mga sale. O di, ang ganda ng epekto sa'yo. Oo, yan. Sana maging friendly ka namin. Na ma-experience naman yan, Correct, Sheila. correct, oo. Salamat ng marami Ayan. sa pag-share ng iyong kwento. Ayan. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas sa inyo lahat! Nakikinig pa ba kayo? Busy kayo, namamasko. Ano ba kalasing ka pa? Correct, baka lasing! Nagigising pa lang o hindi pa gumigising. Tarantado to si Nico at si Diego. Dami Pinagsasabi. Lasing tayo ko pang gumising. Ang ingay nila. Daming comment. O siya, maraming Bye-bye. salamat. Merry Hanggang dito na lang po mga Christmas. kumikinangers. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Merry Christmas! Merry Christmas! Ayun. Iyon. O siya. Alright. Medyo lasing pa kami. Oo, hindi pa kami nakarecover. Oo, correct. So, exit na din kami, ha? Okay. Hindi naman kayo magtatagal sa live namin. Madami pa kayong gagawin. Oo. Mag-init na kayo Yeah. ng spaghetti. Bye-bye! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!